Yun. Kaya meron pang ang pitik si Kaufman sa amin, sa media. Na ginagamit lang daw ng mga media mogul, ang mga controlled by big businesses daw na media, para lang i-sensationalize at siraan yung imahe daw ni Duterte. Okay, Edgar Mihorada. Suportado ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente by 2028 sa pagka-presidente. Tuma! Ito. Okay. Trillanes ba? In-interview nitong sa DZMM na si Tony Velasquez na isa rin to sa... ito ngayon ha. Mano talaga natin na bias itong... sobrang bias talaga to ni Tony Velasquez kasi kung nakita ninyo to, kung mga ini-interview nito, hindi to nag-i-interview katulad ni Marcoleta, kung sino man yung mga alam nila na dikit sa mga Duterte o kaya supporter ng mga Duterte, hindi talaga to sila nag-i-interview. Mas okay pa tong GMA7 kasi na nakikita ko pa to si Marcoleta, ini-interview pa to nila ni doon sa GMA7 dito sa programa nila sa parang teleradyo din ba? Itong teleradyo sa DZMM, nako, wala talaga. Puro talaga yan mga sila dyan. Yung kabila lang talaga nila yan, ini-interview dyan. Halos lahat dyan na mga angkor yun lang, pabalik-balik ang kanilang ini-interview dyan. So ito in-interview si Trillanes. Galit si Trillanes dito sa 18 Marines. Mga ex-Marines. Kapwa niya to Marines kasi ito si Trillanes, Marines din to, di ba? Tapos itong nag-akusa sa kanya ngayon na tumanggap itong si Trillanes ng $2 million para ibigay dito sa mga taga-ICC. Nag-react siya dito at kasuhan daw niya. Galit, pikon, asar, pati itong mga taga-DZMM na na mga nag-interview. Ito si Tony Velasquez nga. Ito yung interview ni Trillanes na sobrang pikon na pikon, pati itong DZMM na napikon din kay Kaufman. Punto pong ito ay meron po tayong panauhin dito mismo sa loob po ng ating teleradyo studio at makakapiling po natin ngayong hapon para din po subaybayan itong nangyayari po ngayon sa ICC. Walang iba kundi si dating Senator Sonny Trillanes. Senator Sonny, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Tony, kay Miss Rica at sa ating mga viewers and listeners. Thank you for joining us, Senator. Opo. Alam mo, hindi pa umuupo si Senator Sonny dito. Pinuputak din na siya ng intriga. Kasi umaga pa lang, meron daw na inilabas si Attorney Levito Baligod na mga Marines na sila daw ang nagbilang at naghatid ng pera para daw sa mga dayuhan na kinakausap daw ni Senador Trillanes at ito daw ay mga ICC investigators para daw sila ay suhulan. Siguro, para daw gipitin si dating Pangulong Duterte. Paano ba nangyari na pati ikaw ay nadawit dito? Well, ito nga po, unang-una, I vehemently and categorically deny na may tinanggap ako na $2 million o kung anuman halaga mula kay saldi ko para daw dito sa ICC investigation o kahit sa anumang mga operations. So, hindi po nangyari yan. Ito po ay itong ginagawa nito nila Levi Baligod at itong mga dating sundalo daw, ito ay obviously para i-discredit yung ICC kasi ngayon talaga nakita nila yung inuungkat yung mga ebidensya dun sa mga ginawa nung panahon ni Duterte. So yun yung obvious dito sa timing na to. Makikita nyo sa tagal-tagal nung pinag-uusapan niya mga mali-maleta na yan, hindi man lang na-mention tapos suddenly ngayon, habang nagsisimula ito, ilalabas nyo. So, hindi totoo yan. At dahil dyan, kakasuhan ko po sila ng cyber libel at itong sila Baligod, itong mga sundalo na ito na dati, it's unfortunate kasi ayaw natin mangyari to sa kanila, kaso nagpagamit sila Unang-una, wala namang ang sinasabi nila parang mali yung pagkakandak ng ICC investigation dito sa bansa. Nasa mali sila rito. Kung naniniwala sila kay Duterte, well, sasama sila doon dahil bukod sa pag-file ko ng kaso sa kanila, malamang sa malamang yung ICC mismo ay kakasuhan sila for violations of Article 70 ng Rome Statute. Ito yung obstruction of justice. So yan sila Baligod, itong mga ito. Kasi ang ginawa ay
in-expose yung mga pangalan, yung mga picture ng mga Investigators? ICC investigators. So, totoo itong mga ICC investigators na tinukoy ba nila? Eh, Meron talagang gano'n na pumunta dito? Well, ito yung situation naman, Oo. because of the sensitivity of the operations na ICC, Oo. hindi ko talaga pwedeng ma-divulge. Oo. Kasi their lives are in danger pagka na may mention yan, and the lives of the witnesses Oo. na ini-expose nila. At yun na nga ang reason kung bakit sila kakasuhan ng obstruction of justice, dahil nilagay nila sa peligro yung mga ICC investigators at yung mga testigo. Kaya yan yung kakaharapin nila. Hindi to biro kung inisip nila. Kung nalagyan man sila dyan para lang sa kabuhay nila. Ito kasi mga politiko nasa likod nito, desperado na. Obviously, they want to divert the attention of the public. Tapos, they are also taking advantage dun sa vulnerability nitong mga dating sundalo na to. Na wala na sa serbisyo, wala na siyempre kabuhayan. Ito daw, mga kasama daw to ni Orly Gutesa. Tama ba? I don't know. Sabi? I'm not sure. I don't know. Basta bottom line dito, kailangan i-dedicate nyo dito sa ICC ang mga pinagagagawa nyo na yan. And how Sige are they po. even connecting you, sir, doon sa mga ICC investigators nung nagpunta dito sa Pilipinas? Hindi din naman po nila talaga sinasabi kung kailan at sino ang mga pupunta pag mag-iimbestiga sila. Yun na nga. At ito, even granting na talaga nagbantay sila dun sa mga ICC. Ano ang mali doon? Violation ba yon sa dapat kung noon ay nakita nilang mali yun, dapat doon ka nagreklamo. Doon mo inilahad yan. Sinasabi nila 2023 pa. So magsabihin magtatatlong taon. Tapos ngayon kalalabas. Talagang it's highly suspicious, very malicious. Kaya nga sabi ko, papaspasan na lang namin, fa-file na namin ng kaso itong mga to para magtanda na at ma-refocus tayo dun dito sa ongoing proceedings. Oo. Without divulging more details, nakailang beses ba pumunta on the ground dito yung ICC to investigate? Nakabalik-balik ba sila? Yun na nga hindi ko talaga pwedeng masabi yan, kasamang Tony. Oo. But let's just say na ginagawa nila yung trabaho nila quietly at wala naman silang binabiolate na batas dito sa atin. Hindi sila gumagawa ng krimen. Kaya the fact na ini-expose ng ganon, parang gustong kuyugin o, di ba? Pero para linawin din, kasi isa dun sa mga parang ipinupukol ngayon na kritisismo kay Pangulong Marcos Jr., binali daw niya yung pangako niya na huwag makipagtulungan sa ICC. Kung nandito na yung ICC noong 2023, investigators, did they ever make any coordination with the Philippine government or hiwalay ito? Walang gobyernong involved? Okay, I wouldn't know kung anong coordination nila. Okay. I would like to believe na wala kasi pwede naman nilang gawin yung ginagawa nila. Ang problema dito sa mga supporters ni Duterte talagang parang kulto na na kahit na maliwanag na sa kanila kung ano yung tama at mali, doon pa rin sila sa mali yun. Kaya meron pang ang pitik si Kaufman sa amin, sa media. Na ginagamit lang daw ng mga media mogul, ang mga controlled by big businesses daw na media, para lang i-sensationalize at siraan yung imahe daw ni Duterte. Yes, and 'di ba? Papaalala natin yung ginawa nila sa ABS-CBN. Alam nyo, nakita niya kasi yung impact ng TV Patrol. At ito, yung DCMM, talagang nilalahad nyo yung totoo Iyon ang kalaban ng fake news. So kaya kailangan basagin kayo. Nag-attempt sila na kuhanin yung pagmamay-ari, pero nung hindi bumigay yung mga may-ari, pinasara na lang. Ganon. It's textbook ng mga diktador. Ganon din ginawa sa Inquirer, tinakot, Rappler, kinasuhan. Kumbaga, talagang ganon. Ngayon, pinapalabas, mali tayo lahat. Di ba? Sila yung tama. Naano ako kanina ba? Sabi ko, ano ikinakapikon mo, Trillanes? Ba't ka sobrang clever dito sa ngayon ng mga Marines? Kapag nagsabi, sabihin sinungaling. Pag nagsabi na totoo, sinungaling.
ano talaga to? Ano ba talaga ang pwedeng gagawin dito? Yung mga mali-malita yun, ang mga picture niya na hindi yun totoo. Paano kung magsalita din itong si Saldico, na totoo ho yan, na tumanggap ka ng $2 million para dito sa ICC para ipakulong ninyo, para kasuhan niyo to si Pangulong Duterte. Ikaw, isa ka naman talaga sa dahilan niya na bakit nakulong itong si Pangulong Duterte ito sa dahig. Isa ka ikaw yun ikaw yung naglakad dyan nung nakaraan, pumunta ka lang dito at totoo ho yun na mayroong pumuntang mga taga-ICC sa Pilipinas at nabanggit ho yun ni Senator Bato na nagmanman itong mga taga-ICC sa doon sa Pilipinas. Totoo ho yun. Hindi ho to gawa-gawa ng mga tao na yan. O 18 Marines ba naman yan? Ex-Marines na yan. Tapos plus kay Gutesa pa. Mga abot siguro to ng 20. Nako, si Trillanes. Tapos ang sabi? Na mayroon pa daw itong ABS-CBN daw kaya naisara to dahil kukunin daw ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Halak ka, huwag ka mag-imbento ng kwento. Kasi nung panahon na yon, noong hearing na yon, napanood ko yun sinusundan ko yung hearing na yon. At bakit mo sabihin na kunin nito sa mga administrasyon ni Pangulong Duterte ang ABS-CBN? Na ang ABS-CBN noon ang daming atraso, mga trabahante nila, mayroong mga talent nila dyan na hindi na nire-regular na sa tagal-tagal ng panahon. At isa pa yan, ang si Boyeng Remulla, congressman pa yan noon, yan ang nagpapahirap ng husto sa ABS-CBN noon. Sila ni Marcoleta. Itong yung tatay ni Miao Miao, itong si Barsaga, itong si Defensor. Sino pa yung mga congressman noon na grabe talaga yun Doon talaga nila hinubaran itong taga ABS-CBN. Kung napanood mo yung Trillanes, yung hearing noon na para i-renew ang kanilang prangkisa. Grabe kasi nungaling kaya ang ABS-CBN noon. At sana ito mangyari din sa GMA7. Kasi itong balita ngayon, itong mga 18 na Marines, hindi talaga ito nabalita sa GMA7. Yan lang istasyon ngayon na hindi nagbabalita. Nakita ko News 5, Net 25, nagbabalita ho dito. SMNI, nagbabalita ho dito sa nangyari ngayon. Itong mga Marines. At pikon na pikon itong si Trillanes. Huwag ka mapikon, Trillanes. At ang dami mo mga sinasabi. Huwag mo i-twist yung kwento doon sa ABS-CBN na bakit napasara. TV Patrol. Ano ba? TV Patrol pinagsasabi mo. Wala. Kaya nga, ngayon hindi pa nga nila alam ng ABS-CBN kung anong gagawin nila. Kasi nga, meron silang nakahangir pa yung nila mga kaso. Hindi nagbayad ng saktong tax. Mga tax nila, dinudoktor nila sa BIR. O ngayon, sabihin mo, nagpilit kami ni Pangulong Duterte itong ABS-CBN ng kaya sila tinanggalan ng prangkisa. Kaya nga yun hindi ni Rinyo. Tanungin mo yung ombudsman na ngayon. Kasi sila yung nag-upak dati, sila ni Marcoleta. Ayan. Sila talagang umuupak din ang husto dati sa ABS-CBN. At ang may-ari na nga ABS-CBN pag inimbestigahan, tinatanong, hindi nga niya alam bakit siya nakakuha ng driver's license sa Pilipinas na hindi siya Filipino citizen. American citizen siya. Man naman si Trillanes Kaya ikaw galit na galit dito sa mga kapwa mo Marines, mga ex-Marines, kasi totoo yung mga sinasabi nila. Ang dami niyo pala tumatanggap, no? Dami-dami ninyo. Kasama na tong anak ni Bongbong Marcos, pati si Marcos, pati ito si Bini Abante. Ang dami mga congressman, si Kunghon, Ortega, Luistro, Estila Kimbo, sino pang dyan? Yung sa Palawan, akala ko matino yung matanda na yan, si Jose Alvarez, akala ko matino talaga yan siya. Nabaitan ako sa kanyang na yan, yun pala matindi ka rin pala, Manong. Ang tindi nyo talaga, pinaghati-hatian nyo yung pera na yan, pati itong mga ibang dyan. Sus, Diyos ko po, ikaw. Galit na galit.
pati itong mga angkor ng DZMM kay Kaufman nagalit din. Akala ko si Milchanko lang ang galit. Yun pala pati itong sa taga ah, DZMM. Sip-sip ka rin naman kasi, bias ka rin kasi naman itong si Tony Velasquez ba ito? O Tony Vasquez. Parang ganun ang Velasquez yata talaga to siya. Sip-sip. Sip-sip. Ano ka kasi, bias ka sobra eh. Lalo yung, ang dami niyan. Si Alvin El Chico, itong si Doris Bigonya, sino pa yun ang galing din ng ang daming mga ay nako. Ang daming mga dyan, mga bias sobra dyan sa Ayan, Karen Davila. Yung si Constantino ang apelyido. Wala. Halos lahat dyan ng mga tao dyan sa Yung galing pa ng GMA7, yung nasa na ngayon sa kanila. Reporter ng GMA7. Sino ba nga yan? Nakalimutan ko eh. Rin yan. Ang gulo rin yan. Nako po. Bias sobra ninyo. Kaya galit na galit sila kay Kaufman. Sa sinabi ni Kaufman na kaya napakulong si dating Pangulong Duterte gawa sa mga media. Totoo naman ho yun. Kaya magalit. So, ayan. Kasuhan mo na, Trillanes. Pikon na pikon siya dito Parang abot sa langit yung pikon niya dito sa 18 na Marines. Nako. Kapag ito yung hamunin mo na kasuhan, na sabi niya, maano pala sa ICC, may halong panakot pa. Sabi, gawin mo. Sanay ka na sa mga ganyan eh. Nagpapa-ICC ka. Hindi mo nga tinitigilan si dating Pangulong Duterte, hindi talaga madala sa dahig eh. Ngayon, papadala mo na naman yan si Bato at saka si Bongo. Ngayon may 18 ko na namang pati yung abogado ipadala mo, ang dami mo ipapadala sa dahig. Huwag lang ng pera sa taong bayan Huwag naman kang mangawat ulit. Kakawatan man na mong buanga kang Trillanes ka. Litsugas ka. Gabaan ka sana.